Mga ka-hoops, ayon sa mga ulat, inalok ng Golden State Warriors si Kuminga ng 2-year $45 million contract. Sounds good, di ba? Pero teka lang, may twist! Yung pangalawang taon ng kontrata, team option. Ibig sabihin, nasa Warriors kung itutuloy nila o hindi. At isa pa, gusto nilang i-waive ni Kuminga ang no-trade clause. Ibig sabihin, pwede siyang ipamigay kahit saan kung gugustuhin ng team. At syempre, hindi ito nagustuhan ng kampo ni Kuminga. Kaya ano ginawa niya? Tumanggi siya? Bakit? Kasi sa edad niya at sa ganda ng performance niya nitong huling season, gusto niya ng mas mahabang kontrata at control sa career niya. Fair enough, di ba? Ngayon, dito na papasok ang Phoenix Suns. Ayon sa mga insider, handa silang ibigay kay Kuminga ang 4-year, $90 million deal. Yes, tama ang dinig nyo. Halos doble ng offer ng Warriors. Bukod sa pera, may player option pa sa huling taon at may pangako na starting role para kay Kuminga. Kung iisipin nyo, malaking bagay ito sa kanya. Sa Warriors kasi alam natin na minsan inconsistent ang minutes niya. Pero sa Suns, pwede siyang maging key piece kasama si Devin Booker. Pero teka, paano kung makuha ng Suns si Kuminga? Ayon sa report, handa silang i-trade sina Royce O'Neal, Nick Richards at ilang draft picks para lang ma-pull off yung tech. Pero ayun na nga, hindi pa rin kumbinsido ang Warriors. Bakit kaya ayaw pa rin bitawan ng Warriors si Kuminga kahit may malaking offer na? Simple lang. Una, mataas ang tingin nila kay Kuminga. Naniniwala silang future cornerstone siya ng team. Pangalawa, ayaw nilang basta-basta mawala ng asset nang walang kapalit na kapakipakinabang. Pangatlo, financial flexibility. Ayaw nilang malubog sa luxury tax lalo na't malalaki na rin ang kontrata ni na Curry, Draymond at Butler. Kung walang maayos na trade, pwede pang gawin ni Kuminga ang isang risky move, maglaro under the 7.9 Minutes qualifying offer next season, tapos maging unrestricted free agent sa 2026. Kumbaga, bet on yourself si Kuminga. So ano sa tingin nyo mga ka-hoops? Kung ikaw si Kuminga, tatanggapin mo ba yung $90 million ng Suns? O maghihintay ka pa ng mas magandang deal habang nasa Warriors ka? At para sa Golden State, malaki ang risk dito. Kung pilitin nilang hawakan si Kuminga pero hindi sila magkasundo, baka mawala siya sa kanila nang wala silang makuhang kapalit sa free agency. Ano sa tingin ninyo mga ka-hoops? Dapat na bang bitawan ng Warriors si Kuminga at bigyan siya ng bagong simula sa Phoenix? O tama lang na kumapit sila at subukang i-retain ang isa sa pinakamahalaga nilang batang player? Ilagay nyo na ang mga komento nyo sa baba. At kung nagustuhan nyo ang breakdown na show, don't forget to like, share at mag-subscribe para updated kayo sa lahat ng NBA balita. Peace out!